Hello Dubai, good morning! Today nandito tayo sa Union sa may Riga Dera upang bisitahin ang isa sa pinakakilalang bakery or Filipino-owned bakery dito sa Dubai. And nakilala sila dahil sa kanilang cheesecake or yung Filipino style cheesecake na talaga namang napakasarap, right? Kaya ngayong umaga we are blessed na makakausap natin ang owner, si Miss Maria Paz mismo, at aalamin natin kung ano ang kanyang naging simula dito sa UAE bilang OFW. Right? And we are blessed this morning kasi makakausap natin, makakakwentuhan natin ang may-ari. Walang iba kundi si Miss Maria Paz. Magandang umaga, good morning po. Good morning, good morning, good morning mga kabayan. Good morning. Mga kabayan, good morning all over in Dubai. Yes, good morning. Thank you for waking up. Maaga kaming nag-shoot. Alas 7 ng umaga nandito na ako. So, hindi pa pala bukas ang restaurant, ang cafe. But thank you again for this opportunity. Matagal na po namin gustong makapanayam kayo kasi we've heard your stories and gusto namin makarating din dun sa mga nangailangan talagang marinig yung istorya nyo. Pero bago tayo pumunta sa Maria Paz Cafe, can you give us a little bit of introduction po? Sino si Maria Paz? Kailan kayo nagpunta ng Dubai? Or ano yung naging unang sitwasyon nyo dito sa Dubai? Ako si Maria Paz Marquez, ang may-ari ng Maria Paz Pastry dito sa Dubai. Punta ako dito 2008. Yeah, 2008 na yon na sa sinuwerte naman na nakakuha ako ng amo bilang kasambahay nakuha kong amo is a friends family. Nagkasambahay po kayo nung umpisa. Okay. 2008 2008. till 2021. Till 2021. Okay, so matagal din ano, matagal din. So nung bago kayo pumunta ng Dubai, ano yung mga parang pangarap nyo during that time? Pangarap ko siyempre magnegosyo kasi business ko din ito sa Pinas which is kumbaga probinsya. Baka sakali na mag-abroad, I mean para lang ang pangarap ko kasi that time mabigyan ko lang na maganda kinabukasan ng mga anak ko. Parang typical na OFW kasi ako ganun din eh. Ganon. Abroad tayo dahil nandun makakapagtrabaho tayo at makakapagbigay ng mas maraming tulong. Ano? Yes, kasi hindi sapat. Hindi sapat yung kinikita ko kasi probinsya. Yes. And then yun nga yung lagi ko sinasabi. Kasi meron nga akong anak na, di ba? Na kailangan kong tustusan sa pagpapagamot. Yes. Okay. Hindi lang pagpapaaral kasi may anak talaga akong dapat siyang i-fix kasi meron siyang depression. Yun lang talaga. Yun lagi ko sinasabi, yun doon na naman ako iiyak. Kasi kumbaga ito iyak na sa kaligayahan. Kasi yung iniisip ko na paano ko susuportahan yung anak ko bilang isang ina. Kasi alam mo kung ano yung pangangailangan ng anak. Yung pagpapaaral talagang ano na nating magulang yan. Pero yung pagpapagamot, isang malaking hamon sa akin yun. Na yun yung aking inilakas ng loob para mangibang bansa. Now, sinisip ko that time na ano ba ang pwede kong maging trabaho sa ibang bansa. Hindi naman ako pwede kahit undergrad ako ng college, hindi naman ako pwede sa opisina kasi that time I'm 45 years old. And then, hindi na, kahit mag-sales lady ako, hindi na. Kasi disqualified na ako. Bago pa lang ako nagplano, lumipad, isa lang ang nasa isip ko bilang isang kasambahay. Kasi ang alam ko naman sa sarili ko, kaya ko. Kasi bilang isang mahirap, kaya mo lahat yung gawain, paglilinis ng bahay. Sige, diyan na lang ako. Parang doon lang ako bagay that time. Can you describe po sa amin, pagpunta nyo dito sa Dubai, ano yung mga unang naging karanasan nyo? Yung hirap siguro, yung struggle kung meron man. Sabi nyo kanina, nagsimula kayo sa French family. Kamusta po yun? Kasi di ba yung ibang kababayan natin, they hear different stories. Karamihan, malulungkot. Yung naging amo ko naman dito, sobrang stricto naman. Okay. Pero which is okay lang. Kasi ang iniisip ko that time yung sa tuwing katapusan may ipapadala ko sa mga anak ko. Kasi may nagagamot ako, may nag-aaral ako. Hindi ko inisip yung hirap. Kaya nga ngayon, pagka iniisip ko yung hirap, napagdaanan ko pala yun. Yung amo kong babae, grabe, yun nga sabi nga sa opisina nila,
pag naglilinis ako doon, yung mga secretary niya, yung mga tao niya sa showroom namin, bibigyan ka na namin ng ng platinum award kasi ako lang daw yung tumagal. Kasi bakit? Marami siyang sobrang stricto niya basta, hindi ko na malaman. Ako kasi yung tipo na kung ano ipagawa mo, susundin kita. And then alam ko na minsan yung sobrang pagod. Yung pagdating ko sa kwarto ko, lalaglag lang yung luha ko pag naihiga ko. Yan after 1 hour, wala na uli. Kasi naranasan ko maglinis sa swimming pool. Hindi lang isang Swimming taon. pool? Yes. Once a week nililinis ko yon. Ilang taon yun? No, 'di ba? And then naglilinis ako ng 2 sasakyan twice a week. Naglilinis ako ng 2 showroom nila every day. May garden akong everyday na didiligan. Kasi ang aming gardener is once a week lang. Ako yung ng everyday, ako yung magdidilig umaga hapon, maging summer. Pero napagdaanan ko eh. Kasi ang iniisip ko that time, bukod pa yung paglilinis ko ng bahay sa Bila, i-organize mo lang yung time. Kaya naman eh. Meron bang time na sa kabila ng hirap, kasi ang hirap physical tsaka mental siguro, di ba? Oo, physical, lalo na. Na parang, sabi mo nga, hindi ka nag-give up. Pero meron bang pasundot-sundot yung boses sa sinasabing, tama na, umuwi ka na, may ganun ba? Wala. Wala. Kasi ang baon ko yung tapang eh. Ang galing, yung tapang. Tsaka yung bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kasi nga, dahil sa mga anak ko. Kasi sabi ko, kailangan. And then siguro dahil nga business-minded ako. Alam mo yung sa opisina, yung mga empty car trades. Okay, oo. Naninimot ako niyan, binibenta ko. Yes. Sinisimot ko yun, tapos yung mga Pilipina na mga nasa office, kukolektahin ko yun, yung iba binabayaran ko, yung iba pahingi nila. Tapos 2 bag yan, lagi ko yun, every week yan. Iniipon ko yun doon sa kusina, sa pantry, sa showroom, kasi nga, di ba may pantry. Iniipon ko din, makaka2 bag na ako niyan. Yung may malalaki, tonto ako pag yung maliliit lang, yung HP. Yan, mahal na, maliit pa. Pero yung malalaki na mga Canon, Ibenta niyo yun. di lalaki nun, dala ko yun. 2 bag biyahe ko sa Bordobay, sa Dito sa Bank Street? yes, may yung refilling shop doon. Na ang kasamahan ko doon, nakapila mga patan. Pero wala, I don't care. Kasi Diskarte. kailangan ko, marangal na trabaho to. Pero may plot twist na nangyari. So parang to jump ahead, eto tayo ngayon, nandito tayo sa loob ng isa sa mga restaurants or cafe mo dito, Maria Paz. Pwede mo ba kaming dalhin kung paano nabuo yung concept na magbukas ng ganito? Ganito yun. 2013, namatay yung amo kong babae. Di, ang kasama ko sa bahay, yung amo ko lalaki na lang. Sabi ko sa kanya, sir, lipat ka na lang sa small apartment at maglilibaut na lang ako. Practical na lang. Ang laki-laki ng binabayaran dito, bla bla. So sabi niya, hindi, hanggang kaya kong nating umupo dito tayo. Sabi niya, and then after 1 month, nagkaroon siya ng partner. And then, syempre, iba na yung dati. Kasi ang mitikuloso sa amin, yung amo kong babae. Yung amo ko lalaki, sobrang bait. Sinayawan ko lang talaga yung ugali ng amo kong babae. Para lang, kailangan ko salary. Kaya kung anong gusto mo, bigay ko na lang. Sinayawan, kumbaga para magkasundo. Yes. No? And then, sabi niya, Maria, di ba marunong ka mag-cake? Bakit hindi tayo maglako sa mga Pilipino sa mga park? Sabi niya, sa mga park, meron doon. Paano? Sabi ko, galing yun sa amo ko. Kaya nagsimula ako sa bahay. Hindi, sabi ko, sir, paano? Sabi niya, hindi. Paano ako maglalako? Sabi ko, ganun. Sasakay ako ng bus. Sabi ko, ganun. Sabi niya, no. Ang ginawa niya, tinawagan niya yung driver niya. Kinuha niya yung sasakyan ng driver niya. I see. Tapos may kaibigan naman ako, na ngayon ni partner ko, na driver ng RTA. Okay. Na sabi ko, hindi ko kaya itong mag-isa kasi yung pamimili. Tapos yun nga, yung pagde-deliver. Ngayon, nag-deal kami ng partner ko. Yun kaibigan ko kasi nga, kaibigan ng mga brotherhood ko dito. Ayan, hanggang sa, yun yung sinimula namin. Sabi ko, sige nga, mag-try ako. And then, nagtatry ako na pinamimigay ko sa mga kabayan na mga nurses na kasakay ko sa bus. Okay. Papunta sa showroom, everyday yon. And then sa showroom, ganun din. Yun. Basta may makita ko, oy, tikman mo ito, ginawa ko. Para Parang free taste. And then, ang isa doon na, siyempre, pag after nilang matikman, sasabihin, ate, birthday ng kasama namin, order kami.
Kumbaga, sige. Kumbaga, sige. Yun na, may bayad na yon. Yes, doon ako nagsimula. And then yung Inok accommodation, nakuha ko yon nung ako'y homemade pa kasi nagpagasolina kami. Mahilig nga akong mamigay. Oo. Eh di, yung isang kabayan, siya yung nagpipetrol. Eh may dala akong 2 custard ubi. Kasi may order ako dun sa showroom na pupuntahan ko. Sabi ko, Utoy, iulam mo ito sa kape kasi nagkakape siya. Okay. Tapos ang ginawa niya, umalis siya, pumunta siya doon sa loob. Eh, yung manager doon, Pilipina yata or Pilipino. Binigay niya doon. Sabi ko, hindi niya. Sabi ko, Utoy, bakit ako, siyempre, Tagalog tayo, Utoy? Sabi ko, Utoy, bakit ibinigay mo? Ay, ibigay ko sa'yo para ulam. Hindi ko inisip na magiging ko silang customer. Never. Okay. Kasi ang akin, basta bukal sa loob ko na ibigay kasi nagkakape siya. Ay, Yes. umagang-umaga. 6 o'clock, I think, yun. Sabi ko, tas sabi ko, ito na nga uli yung sa iyo para ikaw may kaula. Sa atin, di ba, ulam. Alam mo yung kaulam. Kasi Tagalog. Yes, Alam mo yan, ulam. Batangas, Sariaya. Galing. Alam Tapos, ang ginawa nila, kinontak nila ako. nasa kapan. Tapos, ayun na, sila yung 2014 until now. Tagal na rin, ano? Nagde-deliver kami doon. Oo. Araw-araw. Yan ang naging customer ko talaga. Yun nga, hanggang ngayon, kilala nila ako na until now, may customer pa rin ako sa kanila. Kaya lang din na kami nakakapag-deliver doon. Pero that time yun yung bumuhay sa akin. At saka mga nurses sa Aluasal. Wow, And then bar okay. siya. Mhm. Kasi sila yung ko. Kaya, yun na, ang ginawa ko 2015, kumikita na ako ng 500, 1,000, 1,500 na profit. Ang ginawa ko is, sir, wag mo na akong sweldohan. Uy. Nakakapagpadala na ako sa mga anak ko. Ginib up ko yung sweldo ko sa kanya na 3,000 kasi nakakapagpadala na ako kahit munting halaga. I mean, it speaks so much about your heart, Ate Maria, kasi para sabihin mo na wag mo na akong wag mo na akong sweldohan kasi may kinikita ka na, 'di ba? Parang it's so selfless on your part. Kasi ang inisip ko that time ginagamit ko yung kitchen niya. Tapos sabi ko, sir, baka syempre dito naman yung ganong illegal. And then, takot ako. As in, may takot ka kung ano yun. Dayuhan tayo Yes. Kasi nga, ayoko na, alam mo yun, parang lagi akong ganun Ayoko naman lalamang. And then, sabi ko na, and then, hindi na nga siya hindi na ako binibigyan. Pero may kapalit. Ano ka palit? Kinuha ko din pamangkin ko at kapatid nung ko tinira sa amin. na libre. Okay. Kasi di ba, syempre, inisip ko din, hindi ko naman sinabing kapalit, sir. Oo. Yung pamangkin ko, pumunta rito, pwede bang mag-stay dito? Kasi ang laki ng bila namin, which is ngayon hanggang ngayon doon ako nakatira. Ako na yung naupa. Okay. Yes. Kasi nga, wala na sila. Tapos okay, alam kong mabait yung amo kong lalaki And then after that, kinuha ko naman ni kapatid ko. Yan. Kasi may stock room kami. O sige, linisin mo, tanggalin mo yung mga basura natin dyan. Dyan mo patuloyin yung iyong kapatid. Tapos nung nasweldo na yung, pero hindi nung nasweldo na yung kapatid ko, sige, ibinibigyan ko sa ng 2,000 na share kasi naupa naman kami doon, hindi naman sarili ni sir. Yes, gano'n naman. Pero yung pagdating dito, napakalaking tulong na ikay may tutuluyan. Oo. I think Diba? Ikaw maghahanap ng trabaho dito, tapos wala kang tutuluyan. Talagang napakalaking mo na nun, na ikaw may tutuluyan. Yun yung ginawa ko. Hindi ako nakuha ng sweldo sa kanya, pero meron akong favor na hinihingi na gano'n. Pero pag nagkatrabaho na si pamangking ko, anak ko, at saka yung aking kapatid, nag-share na kami sa, sige, mag-share na kayo kasi naupa dito yung amo ko. I think para sa isang tao na pumayag sa mga ganun, ibig sabihin na nun na naging maganda ang relationship ninyo, di ba, bilang tao sa isa't isa. Yung pakikisama mo siguro and yung service sa kanila. Yung service. Kaya nga, 2015 nung, sabi ni sir sa akin, Maria, bibigyan kita ng 200,000. Magtayo ka na ng shop. Kasi, alam mo, Maria, pag yung mga na-pick up, especially Christmas, we have a small Catholic church inside. Kasi nga, ang daming na-pick up sa bahay ng mga customer. And then, ayun, pero yun legit naman yung aming homemade. Kaya may license din ako nun. Kinausap niya yung owner nung
bahay. Tapos sinabihan niya na pwede bang mag-ano yung kasambahay ko. And then, ayun. Kaya nakakuha ako ng homemade license that time. Tapos sabi nung anak ko sa akin, Mami, di ba dream mo na magka-business? I-try kaya natin dito. Sabi ko, paano? Sabi ko, wala. Yun nga, yung sinasabi ko 2015. Ay, ibalik ko yung istorya. Na binibigyan ako ni Ama ng 200,000 para mag-put up. Hindi ko tinanggap yun. Kasi bakit? Takot ako mag-fail yun. Paano ko ibabalik sa kanya? Tapos, basta laging takot. Takot akong gumalaw ng sa ibang tao. Although amo ko yan, pero takot. And then sabi ko, sir, no, sabi ko, I'm happy what I have now. Yung pag-homemade na yun. Sabi ko ganun. And then, ayun, hanggang sa dire-diretso na siya. Tapos 2021 May, magpo-for good na sila. Ayan, yung anak ko yung nag-push. Tapos di siyempre yung may partner ako na siya yung kaagapay ko sa lahat. Yung kuha dini, pamimili, hanap ng supply, tapos delivery. Siya lahat yon. Siya lahat ang nag-search kung saan. Yung mga boxes, kung saan kami kukuha. And then ako naman yung sa pagbibake. Yes. Hanggang sa sinimulan namin na parehas kaming walang pera. Nangutang kami. Mga lending. Lending ng mga tao na nangtiwala sa amin. And then yun, na-establish ko siya after 2 years. Nabayaran ko lahat yung mga lending namin sa mga tao. Ito bago pa kayo magbukas ng unang shop? Bukas na yun. Bukas na yung unang shop. 2021 December. Sa 2021, okay. Yes. Kasi nag-for good si Amo ng May, and then yun na, parang nagplano na kami, parang, okay, pwede pala. And then yung anak ko nga sabi, hiram kita Mami doon sa amo ko. Which is hindi na natuloy, na na-provide namin ng partner ko, na kung anong meron lang kami. Kasi nagsimula kami, 2 tray na itlog. Hanggang sa alimbawa, buminta kami ngayon ng 300. 300, bukod yung mga delivery. And then bukas ay may 1,000 ako. Pamimili ko yung 800. Tapos bukas meron na kaming 1,500. Ipamimili ko na yung magtitira lang ako ng aming food allowance. And then hanggang sa nagdire-diretso na siya. Umakyat na siya ng umakyat. Every day. Nanganak siya ng nanganak. Yes. Speaking of na lumago, anong naging response ng tao nung nag-open kayo, yung customer, paano nila na-discover? Kasi nga, ang pinanghahawakan ko kasi, marami na akong customer online. Nasa bahay ka pa. Oo, kasi gawa nga ng, nakilala na nila ako, especially Inok, ang dami nila eh. Tapos nga yung mga nurses, kilala na ako. And then, ito sa Food Trip. Yes. Kaya salamat Food Trip. Thank you talaga. Food Trip, thank you so much. Yes. Kasi naipos ako nung customer ko na din. Okay. Yeah. Tandang-tanda niya pa, no? Alam mo, Yes, mag-asawa ni Richard. Thank you so much. Hindi yun mawawala sa akin. Lahat ng mga yan na naging support sa akin. Kasi pipick up sila sa bahay that time. Nasa shop na ako. Hindi nila alam na may shop na ako. Sabi ko, punta ka na lang dito sa shop. Kasi andito ako. And then yun, pumunta sila sa Satwa. Tapos sabi ni Richard, sabi niya, tita, pwede bang i-post ko yung ano mo? Takot ako kasi wala akong baker. okay. Sabi ko, paano kaya yun? Baka mamaya magpunta yung mga tao. Wala akong baker. And then nangyari. Na-i-post din niya, nangyari. Ang ginawa namin ng partner ko, halinhinang kami, hindi na kami halos umuwi. Uuwi kami, liligo lang. Ang ginawa namin, sa likod ng chiller na ganyan, diyan kami nahiga. Wow. Dahil sa taas ng demand. Oo, sa taas ng demand. May karton siya, hihigaan ko, tapos after 2 hours, gigisingin ako naman. Uy, grabe. Yeah. Alam mo, isa ako doon, Ate Maria Paz, kasi nung nakita ko sa food trip, talagang kami mag-asawa, pinuntahan namin yung sa Satwa. Kasi sa food trip kasi word of mouth. Tapos bihira pa, especially that time, yung nagpo-promote talaga ng kanya-kanya. Talagang natural. Kung ano yung nagustuhan nila. At sabi namin, pagdating namin doon, kami pa man ding mag-asawa talagang very particular sa taste. Totoo nga. Ayun, binalikan na namin. Tuwing may birthday, doon kami bumibili. Okay, thank you so much, Kay and Richard. Taga San Pablo sila. San Pablo, Laguna, yes. Nagsimula ka sa Satwa, one shop. Tapos, dahil sa mga word of mouth nga na sinasabi mo na nangyari, online pati sa physical, ngayon, ilan na ang branches ng Maria Paz? 9 branch, pasampu na may i-open kami na Asman, maybe 2 months.
paano nangyari yun? Can you take us back dun sa time na, okay, dalawa lang kayong naghahalinhinan. Paano kayo nag-decide na, okay, kailangan nating mag-level up, magdagdag na tayo ng tao? Wala ang ginagawa ko habang nagbabayad ng hindi ko kinahihiya ito kasi ito yung realidad ng Maria Paz, eh. Habang minsan ang babayaran ko lang do sa lending namin like interest, kaya minsan yung isang lending 6 months namin na nag-i-interest bla bla, and then nag-iipon ako para lang makapag-visa. Parang hinati ko siya yung lending Yeah. and yung pagpa-process ng visa. Ayan, hanggang sa ayun, utay-utay. Yeah. Tapos after 1 year nakahinga na ako. Konting-konti na lang nakahinga na ako, and then yung Abu Dhabi ko, Yeah. nalaman niya na ako meron pang lending na 15,000. Eh tita, bakit ikaw hindi nanghihiram sa amin? Kasi ayoko nga lumapit. Yes. Parang nahiya ako. Sabi niya, bakit may utang ka na? Sabi ko, hindi, 1.5 lang naman ang interest nun. Sabi ko, ganun, okay naman, carry naman. Ang ginawa niya, pinadalan niya talaga ako ng pambayad doon. Wow. Pinadalhan talaga ako ni EJ. Tanda ko yun ni June. Tapos December, siyempre nagpasko. May ibalik ko na. EJ, ibabalik ko na yung 10,000. Last na utang ko. Ibabalik ko na yung pinahiram mo sa akin kasi binayad ko agad sa lending. Yes. Di wala na akong interest. Tapos inipon ko na lang yung 10,000 na ibabalik sa kanya. And then yun, January, tinawagan ko yung mag-asawa after New Year. Sabi ko, EJ, ready na ba kayo? Kasi, tita, magsosyo kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, ngayon. Sabi ko, ganun, hindi pa natin alam. And then yun, pinag-aralan ko din yung strategy about how to put up in the other. Parang, kailangan bibenta ng ganito, kailangan ganito. Yeah. Parang ganun, basta nag-aaral mo na akong ganun. Habang nag-bake ka, yung utak ko gumagalaw eh. And then, sabi ko, ready na ba kayo? Nagulat. Kinabukasan, naghanap na agad, tita, meron ako nakuha. O sige, go. Yes. Ganun ang laging biglaan yung pag-branch. Sige, ganito. Hindi nag-ooperate na. Kailangan meron kang binta. Kailangan ang binta nyo, wag bababa sa 2,000. Carry na yan, sabi ko. Per day. Sa awa ng Diyos. Magaling. Sobra. Tsaka alam mo, kanina ko pa nakikita, may mga pumapasok. May ibang lahi na rin di ba? Hindi na lang tayo sa Filipino community. Yes, yung pulis pa. Ano yung mga nagiging reaction nila every time na kung nalalaman mo pagka kumakain sila? Reaction ko? Tontuwa ako. Parang yung sobrang ganito ba talaga nila tinangkilik. Kahit ibang lahi talagang tinangkilik yung produktong Pilipino. Sobrang salamat talaga. Sobrang salamat. And then, of course, I'm so proud, na hindi ko inisip na pati ibang lahi maaakit dun sa produkto namin eh. Yes. Sabi mo, 9, magiging 10 na yung branches ngayon ng Maria Paz. So, hindi lang kabuhayan niya ang na-establish niya. Pati, syempre, yung mga staff na hinahire ninyo. Ilan na ba ang mga staff niyo all in all? I think mga 130 na kasi 125 nakapag-hire pa kami. Isipin mo, 100 na empleyado na nagkakaroon ng kabuhayan din dahil sa kanya. Sa latest, may trainee ako dyan eh. Nawalan sila ng trabaho. Kasi nga, di ba, nitong sitwasyon. Eh di, nagpasalan ako, nakilala nila ako kasi may iniaalok sila. Kumuha ako, tapos nag-text ako sa kanya. Kung meron ka pa ba nito? Tapos sabi nga niya, oy, yun pala yung may-ari ng Maria Paz. Sabi niya, baka po naman meron sa inyo kasi nawalan po kami ng trabaho. Baka meron po kayong Sabi ko, anak, tawag ako doon sa anak ko. Sabi ko, anak, may pagsasangatan pa ba tayo? Kasi gusto ko silang bigyan ng trabaho. Alam mo, sa totoo lang, sabi nga nilang dalawa, nanay, ano po ba yung magiging trabaho namin? Hindi ko rin alam. Doon muna kayo sa kitchen. Nandun sa kitchen yung dalawa. Kung mayroon pong isa na bagay, if there's one thing na pwede nilang, especially sa mga kababayan natin kasi marami na nasa sitwasyon ng struggling ngayon. Diba? Marami sa kanila hindi alam kung anong gagawin. Should I continue? Should I give up? At kung ano-ano ng mga iniisip nila. If there's one thing sa journey ninyo na sa tingin mo pwede mong i-share sa kanila as an encouragement, ano yun? Siguro kung ano yung yung abilidad nila sa sarili nila, kaya kong gumawa nito. Try lang. Kasi ganun ang ginawa ko eh. Ang pinakamagaling mo sa data, yung passion mo eh. At saka yung tapang
tapang at saka yung passion, and then yung kailangan mo magtiyaga. Yes. Passion, Yeah. tapang, at tiyaga. Kumbaga, lakas na loob ko kasi tapang. Kaya naglakas ako ng loob mangutang. Ganon din siguro ng mga kababayan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ako na 55 years old nung mag-start ako nito. Ang ano ko sa sarili ko noon, it's too late, but hindi pala. Hindi pala, wala sa edad ang magiging swerte. Ang swerte natin, kumbaga, siyempre nandiyan na yung partner na natin si God sa buhay natin inspirasyon natin siya. And then tayo yung instrumento niya Kumbaga, instrumento natin siya sa lahat ng ginagawa natin. And then, binibigay niya sa atin kung ano yung assignment natin na kailangan natin pangatawanan. Yun lagi ko din sinasabi na hindi naman tayo bibigyan ng blessing na hindi natin gagawin. Ayan. Kaya yung binibigay niya, pinagsisikapan ko. Ang gustuhan ko din is you acknowledge God's presence sa journey mo, and true enough, God directed the path towards this. Kasi totoo, sabi nila, we can have many plans, pero at the end of the day, it's God's plan that will prevail. Right. Kaya nga, yun na lagi sinasabi ko na, kasama ko siya. Kung saan man ako pumunta, kasama ko siya. Punta ako dito sa dare shop. Kasama ko siya. Hindi sasabihin ko sa kanya bago ako lumabas ng pinto. Sasabihin ko sa kanya, anong gagawin ko kaya dito? Sabi ko, guide mo ako kung anong gagawin ko hindi man ako magkakaganito kundi din dahil sa biyaya Yan na yung biyayang yan. Kailangan ko ding ilabas. Yes, kailangan mo ibigay din sa iba. Biyayaan din ng iba. Yes, kahit sa ibang paraan. Yes. Hindi ako showy, pero ginagawa ko yung sabi ko nga sa kanya, alam mo yun, yung may iyak kahit gardener, umang-awa ako. Talaga sabi ko sa iyo, sandali lang, hindi ko yan kilala. Kasi mas ang puso ko sa mga ganun kasi dumaan ako dun Gardener, basurero. Lahat yan. Yun yung basurero sa Satwa, di ba yung aming shop tapat ng Satwa? Lahat na saludo yan sa akin. Pag nakikita ko kasi alam nila may pera sila sa akin. Alam nila may pera sila. Yun, dun din sa amin tinitirahan. Pag dumaan sila, ma'am, ganyan. Kasi alam nila dinudukot ko yun. Wala akong kung magkano yung ibibigay ko. Hindi naman ako bibigay ng 1,000 or 500. Yes. Bibigyan ko yan 100. Ganyan. Yung mga, ngayon ko lang nasasabi kasi alam mo yun, naano yun sa utak ko. Kaya nga sabi ko, yung blessing na yun, sabi ko sa kanya, Lord, alam ko umaapaw yung binibigay mo sa akin ngayon. Pero bibigay ko din yan. Hindi ko naman ibibigay. Siyempre, hindi ko naman, it depends. Yeah. Pero hindi ko ipagkakait sa iba, Ang ganun. Ngayon, naintindihan ko lalo kung bakit ka nabe-bless. Kasi sa totoo lang, everybody can, be excellent sa kanilang ginagawa. Pero iba kasi pag busilak na yung puso mo Di ba sabi nga nila, the mouth speaks what the heart overflows. Kanina mo pa sinasabi sa akin at nakikita ko rin, at yung mga kaibigan ko sila JP, lagi nila sinasabi, how generous si Maria Paz. Mapagbigay, cheerful giver, you think about other people more than yourself. Kasi siguro din nga ugali na, Kasi siyempre nanonood din ako ng about sa business. Kumbaga, maging matalino ka, hindi laging ganon. Dapat ganito, dapat ganyan. Sabi ko, kung i-realize mo siya, which is true, no? Na hindi ka dapat laging bukas yung palad mo para sa ganon. Pero hindi mo mapigilan Hindi ko mapigilan. Parang sabi ko, parang hindi ko naman lagi ang katwiran ko, hindi ko siya madadala sa kabilang buhay. Sabi ko sa kaya katulad nga ngayon, yung tulad ng yung si Dion ngayon, yung master chef ko dati, nagkuha na kami ng bago yung pangako ay pangako. Ngayon, nandun na siya. Yun lagi kong sinasabi na, gusto ko maranasan mo kasi ang tagal mo nag-abroad. Gusto ko maranasan mo ang maging ikaw naman yung may-ari. May-ari na partner tayo. Ngayon, siya na yung magpapatakbo ng aming i-open sa Ajman. Sa kanya yun. Napakagaling.
punong-puno ng inspiration ngayong umaga. Thank you for reminding us to not give up. Kasi siguro sabi ng iba, Sabi ko, mga kababayan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa na ay nawala nang dadating sa atin na magandang plano si God. Meron at meron yan. Ako nga, sabi ko in 55 years old, na nandito sa dayuhan, hindi ko akalain na magkaroon ako dito ng siyam na shop, na which is talaga nagsimula sa wala. Totoo yun, totoo. Kaya sabi ko nga, tiis lang, yung tapang ang huwag na huwag niyong tatanggalin sa sarili niyo. Lakas ng loob. Yan ang ating sandata. yes, passion plus tapang at lakas ng loob. Ayun, kasi sabi ko, siguro maaring lagi nyo narinig yung don't give up, di ba? Pero if you look into it deeply, yun lang din naman talaga kasi ang pangahawakan mo. Tsaka syempre yung acknowledgement na kasama mo ang Diyos tulad ng kinakwento niya sa atin kanina. And si Maria Paz is a living testimony of that. So kung kayo man ay maraming pinag-iisipan ngayon, you are struggling, yung don't give up, pag nilayan nyo yan, and kung talagang sabi nga mo rin kanina, gusto kong yung balikan, hindi nyo na kailangan lumayo pa kung anong iniisip nyong gawin sa buhay. Just look inside you, ano yung passion mo, ano yung ginagawa mo na, and maybe tulad ng ginawa niya, study more about how to improve that craft, and baka yun ang maging daan mo rin, to success. Yeah, Right. that's true. That's true. So maraming salamat po for this morning. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Thank you so much sa pagkakataon na ma-interview mo ako kasi ano din yan na malaman din na yung mga kababayan na natin na nawawalan ng pag-asa. At least mapanood nila ito. Pwede pala yon. Salamat sa iyo, Boy Dubai. You're welcome. Kasi You're welcome. isa ako sa pinagkaabalahan mo. Oh, naman, everybody needs to hear your story. Everybody needs to hear your story. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Ngayon, kakain na kami ng